Magandang araw Pilipinas at welcome sa ating weather update. Kung kayo ay nasa mga lugar na malapit sa silangang bahagi ng bansa o may plano kayong bumiyahe ngayong araw, mahalagang manatili kayo sa update na ito dahil may binabantayang tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasalukuyang lagay ng panahon sa buong Pilipinas at kung aling mga lugar ang maaaring makaranas ng ulan sa loob ng susunod na 24 na oras. Batay sa 24-hour public weather forecast na inilabas alas 4 ng umaga ngayong ika-12 ng Marso 2026, dalawang weather system ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa. Una ay ang Northeast Monsoon o amihan na patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Ang pangalawa naman ay ang trough o buntot ng Tropical Storm Nuri na nakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Bandang alas 3 ng madaling araw, ang Tropical Storm Nuri ay namataan sa layong humigit kumulang 1,415 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometro kada oras malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometro kada oras. Sa kasalukuyan ito ay kumikilos pa silangan hilaga o east-northeastward sa bilis na 10 kilometro kada oras. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ito, ang trough o extension nito ang nagdadala ng mas maraming ulap at pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Simulan natin ang forecast sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa mga lugar na ito inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng Tropical Storm Nuri. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring maging katamtaman hanggang minsan ay malakas, kaya may posibilidad ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides sa mga bulubunduking lugar, lalo na kung magtatagal ang pag-ulan. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na ito na manatiling alerto sa mga pagbabago sa lagay ng panahon at sundin ang mga paalala ng lokal na pamahalaan at disaster authorities. Samantala sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan naman ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang mga pag-ulan dito ay maaaring katamtaman hanggang minsan ay malakas, kaya mayroon ding posibilidad ng flash floods o landslides, lalo na sa mga lugar na bulubundukin o malapit sa daluyan ng tubig. Para naman sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Apayao at Kalinga, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dulot pa rin ng amihan. Sa pangkalahatan ang mga pag-ulang ito ay hindi inaasahang magdudulot ng malaking epekto, ngunit maaaring magdala ng mas malamig at maulap na panahon sa mga lugar na ito. Sa natitirang bahagi ng Mindanao pati na rin sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng localized thunderstorms na karaniwang nabubuo kapag mainit ang panahon lalo na sa hapon o gabi. Kapag naging malakas ang thunderstorm, maaari itong magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa ilang lugar. Samantala sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated light rains dulot pa rin ng northeast monsoon. Ibig sabihin karamihan sa mga lugar ay makakaranas ng medyo maaliwalas na panahon sa ilang oras ng araw, ngunit may posibilidad pa rin ng paminsan-minsang mahinang pag-ulan. Ngayon naman ay tingnan natin ang lagay ng hangin at karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, inaasahan ang moderate hanggang strong na lakas ng hangin mula sa hilagang silangan. Dahil dito ang kondisyon ng karagatan ay magiging moderate hanggang raw, na may taas ng alon mula 2.5 hanggang 3.8 metro. Pinapayuhan ang mga maliliit na bangka na mag-ingat o iwasan muna ang paglalayag kung hindi kinakailangan. Sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan din ang moderate hanggang strong na hangin mula northeast hanggang north, na magdudulot ng moderate hanggang raw na karagatan na may taas ng alon mula 2.5 hanggang 3.1 metro. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin ang moderate hanggang strong na hangin mula sa northeast, na magdadala ng moderate hanggang raw na karagatan na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 metro. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, magiging light hanggang moderate ang lakas ng hangin mula northeast hanggang north at ang karagatan ay magiging slight hanggang moderate, na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 metro.
Para naman sa naitalang temperatura sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay nasa 20.2 degrees Celsius na naitala bandang alas 5 ng umaga, habang ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 36 degrees Celsius bandang alas 2 ng hapon. Samantala ang relative humidity ay naitala sa pinakamababa na 46% bandang alas 11 ng umaga, habang ang pinakamataas ay 85% bandang alas 5 ng umaga. Para sa astronomical information sa Metro Manila, ang sunrise ngayong araw ay alas 6:06 ng umaga, habang ang sunset ay alas 6:06 ng gabi. Ang moonrise ay alas 2:40 ng madaling araw, at ang moonset ay alas 2:04 ng tanghali, na may 40% moon illumination. Sa kabuuan ng ating forecast ngayong araw, patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon sa Luzon at Visayas, habang ang throw ng Tropical Storm Nuri ay nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng silangang Mindanao. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ito, patuloy itong mino-monitor dahil maaaring magkaroon ng pagbabago sa galaw at lakas nito sa mga susunod na araw. Iyan ang pinakahuling weather update para sa buong Pilipinas. Patuloy na manatiling updated sa mga susunod na advisories at manatiling ligtas lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng pag-ulan. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang araw sa inyong lahat.